So kamakailan lang nasira yung server PC na ginagamit ng aming accounting department. Ang problema nila ay ayaw daw nito mag-on. So me being the technology master that I am, nag-volunteer ako na mag-ayos nito. Simple. Let me show you in 5 steps or less. Step 1. Diagnosis. Pindot power button. Ayaw. Pindot the reset button. Ayaw. Shot. Ano pa ba yung pwede kong pindutin? So baka sira yung power button or baka brown out. Nope, hindi brown out. Baka naka-off yung power supply. Hindi naman. Master ng teknolohiya. Next course of action. Ito super technical. Do not try this at home, my dudes. Pwede kayo mabaog pag nagkamali kayo sa step na to. Unscrew the side panel carefully. Then sa lower right side ng motherboard, kadalasan mahanapan nyo yung tinatawag natin na front EO. So yung mukhang maliit na suklay na bakal na yan, dyan nakasaksak yung reset button, power button, hard drive activity LED, etc. And upon first glance, what the heck? Isa lang yung nakasaksak, my dudes. But pinadali nito yung trabaho ko, so unplug lang natin yan at gagamit tayo ng high-level risky technique I like to call tusuking it with the screwdriver. And hindi pa rin siya nag-on. Also, nakalimutan ko ulit i-record yung reaction ko nung hindi ito nag-on. So ito, reenactment na lang. Anyways, yung pinaka-purpose ng risky technique na ito ay by shorting these two pins together ay magsisilbing parang power button itong ating screwdriver. At dahil after natin gawin to, wala man lang nagparamdam sa PC, ang diagnosis natin ay most likely yung power supply natin yung may tama. Only one way to find out. Step 2, repairing. So pagkatapos natin alisin ang power supply, dadustan natin ng onti dito sa tabi ng CPU kasi makaka-apekto yung small tiny dust na yan sa performance ng case. So onting vacuum dito, onting vacuum dyan para kunyari malinis. Just make sure, my dudes, na pag vina-vacuum nyo yung PC nyo ay magtabi-tabi po kayo para hindi madistorbo yung nuno sa CPU. Also for reals, my dudes, huwag nyo ididikit yung nguso ng vacuum sa motherboard or GPU kasi nagbibuild ng static charge dyan sa dulo na yan minsan. And pag nadikit nyo yan sa sensitive na mga chips, baka ma-short yung technology dun sa loob nun. Di na gumana. Anywho, dahil medyo expensive ang power supply ng server PCs, mga 1.3 million pesos lang naman, gagawin natin ay kukuha na lang tayo dito sa isang PC case natin. So ito ang InWin A1 Prime na PC case and may kasama siyang power supply. So just gaze the power supply. Just backlash the power supply. Don't be mad at me, my dudes. It was just a joke, mine. Tito Oliver, cancelled. No! Anywho, balik tayo dun sa InWin A1. So, one unique thing about this case ay may built-in wireless charger siya sa taas. At itong wire nito, built-in din sa PSU na kasama din dun sa case. Now, pro tip, my dudes. Pag hindi nyo maalis yung mga wires, just twist and pull ng mabilisan at malakas. If you're strong enough, maalis yung wires na yun. So, okay pa ba yung PC mo after that maneuver? Medyo. Hindi na. Anyway, ilipat lang natin yung PSU na na-abduct natin dyan sa A1 case. Lipat natin sa ating server PC and bam! We are almost done. That leads us to step 3, testing. So let us plug ang mga wires. Now, pag may graphics card ka, make sure na sa GPU mo isasaksak yung HDMI or DisplayPort na wire. Napakalaking kasalanan ang magsaksak ka nito sa motherboard. Mapapanot ka ng maaga pag ginawa mo ito. Just don't. Now, moment of truth. At hindi gumagana ang power button. Pero, nakailaw ang ating all-in-one card reader which is, a good sign. Now, after ko mag-high-level diagnostic test, aka sinilip ko kung tama ba yung mga nasaksak ko na wire at pinindot ko lahat ng mukhang pwedeng pindutin, ay nag-on na siya. Gamit ng reset button. So, yung reset button yung naisaksak ko sa front I/O. And speaking of I/O, ayawn! Na-record ko rin yung reaction ko dito sa pangyayaring to. Iting nakajamba, my dudes. Now, huwag niyo ipagkakalat itong pro hacker move na ito, my dudes. This is what I call run DX diag. And bam! Kita na natin ang highest end, pinaka-latest, last decade ago specs nito. Sa CPU, naka i5 7400 CPU siya with 4 processing units. So much processing units, I can't even. So, nagkakalahalagang 2M to. Sobrang mahal, nabulol ako. Tignan naman natin yung GPU niya. Only the best NVIDIA GeForce GT 730.
Top of the line, mang. Mga nasa 1.5 million ito ngayon. Second hand. Yung first hand, can't even get it anymore. So lahat ng hardware na yan ay useless kung nag-overheat naman yung mismong PC natin. So silipin natin ang thermals. For the CPU, we have 50 degrees Celsius, 35 degrees naman para sa ating GPU. So not great, not bad either, pero pwede na. Parang yung mga projects na ginagawa lang ng mga tao dyan. Anyway, nasolve na natin ang misteryo ng 5 million peso server PC na ayaw mag-on. Sisingilin ko na sila ng 2 million para sa power supply replacement. But wait! Hindi pa tapos ang ating trabaho. We still have a step 4, optimization. So para makasingil pa tayo ng mas madami, kailangan may gawin tayong mga surface level na bagay lang, pero tatawagin natin ito ng komplikadong technical terms. Tulad nitong Accelerated Air Assistance Particulate Matter Removal, aka hinipan natin yung alikabok to go away. At dahil itong isang fan sa likod ay Molex ang kanyang connector, aalisin natin yan. At papalitan natin itong very high-end na Noctua NF-S12B Redux. Gagawin natin itong intake para positive pressure itong build natin, which typically positive pressure, less dust sana. Pag may dust filter yung mga intake mo, pero mahal yung dust filter, need nila additional bayad for that again. So wag nyo napansinin yung tabingi na pagkakalagay dyan, my dudes. Yun lang yung tumapat na butas eh. Also, you might be thinking, ew, naka-tape lang. But not to worry. Lawi batong yung masking tape na ginamit ko dyan. Kaya goods yan hanggang next century. High-end luxury brand. Now, testingin na natin kung gumagana pa ba yung PC natin after mahipan ng onte. Baka kasi yung alikabok na lang bumubuhay dun sa PC na yan eh. And just like that, gumagana pa rin siya, meng. Adjust lang natin itong fan curve sa BIOS para hindi masyado maingay. And bam! Thermals natin mula sa 50 degrees na CPU, naging 37 na lang siya. Yung GPU, not gonna lie, nakalimutan ko alikabukan, so medyo parehas siya ng dati sa 34 degrees. But still, ang laki ng temperature difference sa CPU, so I'm pretty happy with all I'm achievements. All I'm achievement? Master ng teknolohiya. Step 5, ipagyabang ang ating ginawa. All in all, satisfied ako sa results ng ating 5 million peso PC repair. It just took me 2 hours ng aking buhay. Yung 1 hour doon, nagsiset up lang ako ng camera. Also, sinubukan ko kunan ng pahayag yung accounting department namin kung ano yung reaction nila dun sa new and improved PC nila. Pero, nalimutan ko yung camera ko sa bahay and nakalimutan ko na may camera pala yung phone ko. And may camera din yung mga phone nila. So yeah, professional reenactment time ulit. Oh wow, ang galing ng PC. Sobrang bilis at ang pogi mo po, sir. And so much taller in person. And wow, sir, hindi ka po amoy araw at alikabok, ha? Such handsome. Wow. I swear, meng, yun yung sabi nila verbatim, word per word. Tiwala na lang kayo sa akin, guys.